Hold on. Yeah, nakaano na yung Yan! Okay, guys. Hello, guys. So, kumusta? So, today is Monday. Actually, Memorial Day ngayon, di ba? Holiday. Holiday ngayon dito sa US. So, pero last week pa namin na dapat naka-schedule. Kaso sa kinukwento ko kay Chris off-cam, napeste kami. Napeste kami isa-isa eh. Pagka gagaling na isa, tatalo naman yung virus. Hanggang nakompleto na kaming 4 dito sa bahay. Pero yeah, salamat kay Chris. Every time kinukumusta ako nito. Kumusta na? Sabi ko, okay na. Pero sinasabi ko rin sa kanya, minsan yung kahit wala ka ng lagnat, parang hindi ka pa rin 100%. Andun tayo sa ganong status. Pero anyway, ito kaya na natin mag-live. Sabi ko, singit ko bago ako umalis. By the way, nung nag-message ka, nag-iimpake na ako. Isa yan sa mga stress ko. Sabi ko, hindi pa ako alam mo yun, yung pag iniisip mo, sabi ko, lapit na pala. Ganon kami nung umuwi kami before. Like, ilang araw na lang. Hindi pa kaya mag-impake. Binubuhat ko pa, kasya na ba? Pa sa weight? Ay, Diyos ko po. Yung pa yung timbang, di ba? Titimbang malupit. Ilalagay ko yung isa sa balikbayan. Kaya hirap na hirap ako magtimbang eh. Buhati ko ganun. Anyway, guys, ito nga natin, topic natin. Sinubukan lang namin na usapang AR-15 kasi I'm sure mga kababayan natin, public service din. Kasi alam ko, pag ikaw gun enthusiast, gustong-gusto mo nakakita ka ng barel, di ba? And then, syempre, may pasundot tayo ng konting knowledge and experience na pwedeng i-share. Di ba? Yan ang natin, yan ang purpose natin. Hindi po kami nagfe-flex kasi meron na namang issue sa internet. Yan sa group yata ni hindi ko na babanggitin. Nagpe-flex daw, bawal mag-post sa internet. Bahala kayo. Gagawa ko pa ng reaction yon separately. Pero ito, sharing lang kung based on experience natin. Sabi nga, sharing is caring. Di ba? Mas maganda tsaka mas maganda kababayan mo rin yung Gusto niyo ba yung pinapanood niyo sa YouTube puro puti or puro ibang lahi, di ba? Yeah. Mas maganda. Anyway, so papakilala ko yung guest ko, kaibigan ko si Chris. So na-meet ko din siya dito sa aking YouTube channel and talagang avid follower ko din and yun nga, friend ko na rin siya from Florida. So ito guys, Texas and Florida to parehong malayang state. One of the few na actually dumadami na rin, di ba? Madami na rin pero slowly. Pag sinabing malayang state, isipin palagi niyan Texas or Florida. Pero misconception guys actually nadismaya ako na ang Texas pang-5 lang pala sa mga may mga gun rights in terms of gun rights. Pang-ilan ba Florida? Pang-7 ata kami. Yun rin, nagulat rin ako, parang like either nasa top 10 pero hindi ko lang kung hindi sa pero hindi like number 1 or number 2 top 3 wala sa top 3. Wala sa top 3. Nakagulat lang. Okay, parang andyan yung Nevada ba, Wyoming, mga ganun. Kanina yung mga nasa Midwest, yung mga cowboy countries. Anyway, pakilala ka muna Chris. Anong ma-share mo sa amin, sa atin? Kasi let's say, yung idea namin, pag-usapan namin before, kasi nga sabi na na-introduce na ulit sa Pilipinas ang AR-15. 5.56. So, yung 5.56. So, karaniwan, pag 5.56 is automatic AR. Yan, ganyan. AR-15. So, like, ito yung sa akin. And usually, pagdating sa AR, parang yan, like, adult Lego ba? Lego, mo siya, customize mo talaga siya. And then, syempre, pati sa gastos, parang Lego. Oo nga. Yun nga napansin ko. And then, syempre, sa atin, kung ano yung, lalo na ngayon, marami ng may influence ka na talaga na like, ito yung model nitong isa, maganda to. So, talagang marami kang pagpipilian and then marami mako-customize mo talaga siya. Ang lang namin talaga is, syempre, first time mo lang magkaroon ng AR-15 and then,
syempre, based on sa budget rin mo naman, and sa Pilipinas, kasi iba rule ng Pilipinas, iba rule ng restrictions. May maraming restrictions sa ano. Ang maganda lang talaga sa Pilipinas, I think, yung pagdating sa yung length, di ba? Barrel restriction. Wala silang barrel restriction. Dito meron. So may SPR or tinatawag to pistol caliber. Sila lamang. Guys. Pero ang pinag-usapan nga namin is maganda natin introduce sa mga kababayan natin since meron silang mag-start na sila ng 5.56. Ano lang natin na ito yung mga isipin nyo rin yung budget nyo, syempre, mga budget nyo yan, mga extra, like, kailangan nyo ba talaga yan, part na yan? Na-mention mo sa akin, di ba, na pre, maganda yung ginawa mong video. Ang feedback mo doon. Kasi yun nga, yung mga, yan, sasabihin nila, pangit yung birdcage. Pagdating naman, like, sa totoo lang, wala namang problema ang birdcage. Bago papapansin. Wala namang problema. So, kaya yun na napag-usapan namin na magandang gawing topic nga, na sabihin natin sa mga kababayan natin na yung i-introduce lang natin yung talagang hindi mo kailangan yung newest and greatest talaga. Na, tsaka isipin mo rin, ano yung purpose mo talaga sa rifle? Yung purpose. Okay, purpose. Kasi ito, I get it. Ako, nung bago din ako sa AR gusto kong palitan yan. Ang pangit. Basic. Upgraded lahat. Yung mga tipong, actually to the point na meron nga gumagaya sa barrel ni Luttrell. Ano ba first name? Marcus Luttrell. Marcus Luttrell. Sa movie. Ganun. It's up to you naman. Pero, dahil din sa years gone by, saka years ng upgrade, years ng palit-palit, na-realize ko rin na, kailangan ko ba talaga? Di ba? After mong bilihin na yung iba't ibang parte ng baril. Like, ako, nag-lift yung ban dito sa States ng 5.56 is 2005. Hindi ko alam yun. 2005 na pwede ka nang bumili ng AR. So, nung nalaman ko yon, pwede palang bumili ng AR. Kakalabas ko lang ng military service noon. Sabi ko, pwede palang bumili ng AR. So, binili ko talaga is yung parang, yung pwede sa New Jersey. Sa New Jersey na ba nun? So, sa New Jersey is 10 round lang ang pwede. 10 round na magazine. And yung stock nila is hindi siya pwede mo i-extend. So talagang kung ano yung ano niya. Parang ganito dapat. Talaga, yung ganyan. Okay. So, and then ang ano nila is yung birdcage yung ano mo. Yung birdcage lang ang muzzle brake. Muzzle brake mo. So ang binili ko noon is yung Rock River Arms na M4. Yung pinakita ko nga sa iyo dati na quad rail siya. Yeah. And then yung fixed front sight. So after no, syempre, doon pala nag-start yung mga YouTube like, ano ba maganda? May 3x magnifier. So maglalagay ka ng 3x magnifier. And then, may nakita kong Magpul na mas magandang fixed stock na PRS. So, like, bili ka ng bili kasi nga gusto mong i-customize pa ng ano. Pero kung sa iisipin mo, looking back, ayun na yung buyer's remorse. Talaga yung mga yun. Ayun na yung buyer's remorse. Yun nga. Pagdating mo ng buyer's remorse, sabi ko, kung sa tutuusin, okay na yung stock niya. Okay na yung red dot lang. And then, yung extra, pa talaga, yung grip pad. Di ba nauso pa yun noon, yung grip pad, yung pag pinindot mo, may magiging tripod na siya. Yun, nauso yun, yung dito. Yung hawak mo, tapos lalabas, may spring loaded na siya na. Ganyan. Sabi ko, maganda yon kasi nga, pag nagsa range ka, ganon. Totoo nga, maganda nga. Kaso ang tanong nga, kailangan mo ba? Yun nga. So, pumagsakit ka. Meron pa nga, yung sa kaibigan ko naman, grip naman na may kasamang flashlight. Pero later on, hindi niya rin kasi masyado daw bulky. Di ba? Isipin mo, like 2005, 2006 pa noon. So, talagang hindi pa masyado yung, mga selection mo. Tsaka wala ka pa talagang knowledge. Kasi,
Doon pala talaga nag-spread yung mag-start ng AR-15 na maglalagay. Ako lang, baka makalimutan ko. Ako nung bago ako sa AR-15, 2009 kami dumating, 2010 ako nag-build ng AR-15. Wala talaga akong kaalam-alam sa AR-15. Sa Pilipinas, gun owner ako pero pistol shooter lang ako. Pistol owner, 1911. So imagine mo kung gaano ako walang kaalam sa AR-15. Bumili ako ng kit ng AR-15 ko sa site, sa internet na ang pangalan ay AK47parts.com. Doon ako bumili sa AK47. Ay, nako. Wala akong kalam-alam. So, pipindot lang ako. Sabi ko, mura, ganyan. Yeah. Ay, nako. So, anyway, gusto ko, Chris, by the way, si Chris, veteran pala to. Ano nga ba? Division? Nasa Air Force ako dati, pero hindi ako nasa combat. So, majority nasa support lang ako ng mga eroplano. Okay, pero veteran tong kaibigan natin si Chris. Pwede ba ipakita mo na sa amin sa camera mo yung yung setup mo? So, ano yung mga pinago mo, ano yung mga nagustuhan mo, ano na-realize mo? Same ano pa rin, same AR nung binili ko nung 2005. Ang pinalit ko dito is itong stock niya, Fab Defense stock. Nakailang palit na rin ata ako nito, mga 2 palit na rin ako ng stock. So, yun talaga. And then, pinalit ko tong rail niya kasi yung quad rail noon is mabigat talaga siya. Mabigat ang quad rail. Talagang hindi aluminum, kundi bakal. So, nagdagdag siya ng weight. Pinalit ko ng mas lighter, rail. And then, so, ito yung front grip. Yes, mukhang baliktad siya, mukhang reverse. Pero ang purpose niya kasi is para mas madali mong i-pull down. Pull back. Ito is flashlight tsaka laser green dot sa Amazon ko lang nabili. Pero kailangan ko na kasing baguhin yung flashlight ko sa rifle ko. And then pinalit ko is yung SOCOM na 3-prong muzzle brake. Pwede siyang, hopefully, pag napas na ni President Trump yung suppressor, pwede ko na suppressor na Pwede na tayo. And then, from pagdating sa scope ito is 1:8 scope, and then meron akong red dot sa taas. For close. Ito, ginaya ko siya as far as yung tinatawag nilang recce build or reconnaissance build for reconnaissance. Yun yung purpose niya talaga. So, yun ang naisip kong dati lang to, ang nakalagay lang dito is red dot plus 3x magnifier. Naisip ko siguro mas maganda siya kasi nga 16 inches siya. Gawin ko ang purpose na is for hindi naman so short to medium range talaga ang ko. Yun yung inisip ko dito. Kaya siya binild. Like, sabi ko, eto na yung huli niya. Hindi ko na siya Hindi mo na pakikialaman. Hindi ko na papakialaman. Eto na yon. Nawala ng addition. So, may ginawa ka bang paint job dyan? So, eto, yung paint job dito is lang to. Spray paint lang. Rattle can. So, spray paint lang siya na nilagyan ko lang ng brown tsaka tan na spray paint. Yun lang. Wala namang special Kaya kung makupas, mas parang pa siya na parang mukhang talaga. Battle worn. Pero, so, eto yung inisip ko talaga na yun yung purpose ng rifle. Kasi yun rin ang iisipin mo, bibili ka ng AR-15, ano yung purpose ng AR-15 mo? Pang range lang ba talaga or meron kang naisip na purpose din talaga for it, di ba? Yeah. Like kung bibili ka ng short barrel sa atin, since maganda nga sa Pilipinas na pwede ka mag-short barrel. Pwede. Oo. So doon, ano ang ilalagay mong dot doon? Or maglalagay ka ba ng dot? Or gusto mo lang talaga, yung fixed sights lang talaga? So, I think naririnig ko sa Pilipinas ang sweet spot nila sa length, yung mga 10.5 o 11 or 12, may 12 inches ba? Mga ganun. Ano ba 10.5 eh? Ang alam ko sa pagdating sa 5.56 is 11.5 ang pinaka-sweet
palka niya. Oo. Yun yata ang sweet spot kasi para kahit lagyan mo ng suppressor, hindi siya sobrang haba. Perfect pa rin yung ano. And then, kung inisip mo nga, syempre, kung magsi-CQB ka nga, yun ang magandang ano talaga. Hindi mo, like, hindi nila maano na, okay, 11.6 or 16 inches, dito pwedeng pang ano, hindi pwedeng yun nga. May pang CQB. Actually, pwede siyang pang CQB. Hindi, kasi yun nga purpose. Kaya sabi ko, kaya retractable ang buttstock niyan eh. Yun ang purpose. So, kaya, like, hindi nila maano na, yun nga, di ba, alam ko, naalala ko yung may video ka na pinakita mo yung mga sa Israel. Wala ka makikitang short barrel talaga, puro mga 16 inches ang ginagamit nila and nasa close proximity sila. And I think sa Marawi din, it's the same thing. Walang short barrel, puro mga 16 inches ang gamit nila. Walang mga naka-baby Armalite doon. Oo, wala masyadong naka-baby Armalite. So, kaya kung 16-inch, okay naman siyang 16-inch talaga. Sa kanya, ang reasoning kasi nun, without looking at the internet or the experts, kasi kung mahaba yung barrel mo, mas na ma-maximize mo yung velocity ng ng round. Oo. Kung maikli na yung barrel mo, wala ka na. There's no way na pahabain mo pa yung velocity yan. Wala na. Yun na yan. Unlike na mahaba yung barrel mo, tapos retractable naman yung buttstock, napapaikli mo pa, di ba? Oo. So, ano naman yung sa'yo? Okay. So, setup ko naman. Palagi nakikita, isa sa mga barrel ko to, isa sa mga AR-15. So, eto kasi, 18 inches. 18 inches to, kaya sabi ko, dedicated to na na pang bench shooting or long range shooting. Kaya sabi ko, okay, so since dedicated siya, okay lang na mag-fix na ako ng stock. Hindi na retractable na stock kasi pang bench naman talaga to. Hindi ko na kailangan i-adjust or itago-tago. So, ayun nga, matagal ko na kasing binuo to. Ito, meron pa ako ditong natatanggal dito para kakabit yan dito, para nakakalang siya sa talaga, sa table. Naka-permanent siya. Tapos, 18-inch barrel. Ang nilagay ko lang dito na muzzle brake, forward deflector. Para yung sound nandun lang. Lalo na pag ikaw nasa likod, malayo na Hindi na masakit sa tenga. Okay? So, sabi ko nga, walang problema sa ganito. Kaso, at that time kasi excited pa akong mag-mod Sabi ko, okay, sige. Tapos, may experience pa pala ako, guys, na isa sa pinaka-common na muzzle brake na magaling talaga mag-mitigate ng recoil, yung side ports, yung may port sa side, talsik ng blast pa side. Ang problema doon, pag umattend kayo ng rifle class, mabubinsit yung mga katabi nyo. Ganun nangyari sa akin. Yung isa kong barrel, nagagalit sa akin yung dalawang katabi pag pumuputok. Kasi yun nga talaga, left and right. Anyway, so yun nga. Tapos, since 18 inches to, so yun sa'yo, di ba, may red dot. Ako, naglagay ako ng flip-up na irons. Naglagay ako ng flip-up na irons dito. So, parang operator, parang operator. Pagka close range, nakatagilid pa ako ganyan. So, yun ang aking setup dito. Tapos yung barrel niya, stainless, suki ako ng Palmetto State Armory. Ako lang naman na gusto niya stainless kasi madaling linisin. Yung carbon, hindi naman talaga nagbi-build up. As compared sa mga barrel na may coating lang. Tapos, naglagay ako dito ng ergo para pwede ko siyang hawakan dito sa magwell. Sa mga kababayan ko, sa mga first-timers, hindi ko ina-advise na hahawak kayo doon sa magazine mismo. Makaka-experience kayo ng jam. Maniwala kayo sa hindi. Kasi content ng magazine, pumutok ka. Yung meron ako nakasabay sa range na ganun Nagtataka sila bakit sila nagja-jam. Yung mahawak ka sa magazine So yung ibabaw ng magazine, nagkakaproblema rin sa feeding. Kaya dito ako mahawak since mahaba. And since ito, yung rail niya rito, very minimal na yung material, kaya magaan. Pwede rin ako mag-C-clamp. Pag nakatayo ako, yan, C-clamp, pwede rin. Tapos, yung scope ko, Bushnell lang, Bushnell trophy, pero para sa akin, okay na Wala nang problema Kasi yun yung purpose ng mo talaga. Yun ang purpose. Tsaka parang weekend shooter lang naman ako. Hindi ko to dadalhin sa Afghanistan, Parang gano'n. Pang weekend, pang plinking lang minsan
or or paper targets lang. So nag-i-enjoy na ako sa ganun. Tapos yung BCG pala pinaldan ko dahil sabi ko nga pala noon excited pa ako eh. So fail zero. Sabi ko wow, fail zero yung mas reliable yan kasi hindi yung carbon, no? So ayun lang, dedicated ko na na bench shooter na AR setup. Meron na tong kasamang batpad pero ang AR-15 guys hindi naman ganong ma-recoil. If you shoot 5.56 223 all day as compared to 7.62 by 39 the 8 round. Makakalug-kalug ka pa dun eh. Ito hindi gaano eh. So pagdating mo diyan wala kang planong lagyan ng bipod sa harap or anything? Alam mo, meron akong barrel na may bipod, yung SKS ko. Mas siya nakakadagdag nga sa weight eh. Yun nga lang, Sa weight, tapos cumbersome, mahirap i-store. Pag ilalagay mo sa gun case, dagdag pa yun sa nakausli. Hindi mo masara yung gun case. Kaya andito ako sa point na okay, mas gusto ko yung streamlined, mas gusto ko yung minimal yung setup na. Kasi yung sa umpisa, it's fun na mag-upgrade ka, mag-buo ka, no? Pero pagka at the end of the day, tatanungin mo talaga yung sarili, kailangan ko ba talaga yan? I mean, pwede ako magpunta sa range ng simple lang eh. Especially with the cost of ammo today, na hindi naman tayo ganun kadalas mag-shooting. Diba? Buti kung yun talagang, sabi ko nga, kung yung mga operator talaga, everyday pumuputok. Iba nga, or nagko-compete. Ay, natutulog na sa range ang tawag, di ba? Pwede mong i-maximize kung ano pwede mong ikarga dyan. Pero kung makatulad ko, ordinary civilian lang, civis, okay na. At saka para sa akin, yung pagiging masaya mo sa setup mo, it's up to you. Huwag mong igaya sa setup, gagaya ko sa setup ni Marcos Luttrell, kung ano-ano pa. Hindi ka liligaya din eh. Kung ano lang yung bagay sa lifestyle mo para sa akin, sa budget mo, and then be happy with it. Otherwise, pag titingin ka ng titingin doon sa, may nakita akong ganito, naka-EUTech, naka-Magnify, sige, bilhin mo. There's 1,000,001 upgrades na pwede mong ikabit. Talaga. Masasatisfy ka ba? Baka may maisip ka na naman na palitan o bilhin. And then at the nga rin naman is like, sa umpisa, maganda to. Like yung medyo ba tayo, bago pa tayo, maganda to, maganda to. And tinan mo ilang years na and then later on the time, mas gusto ko lang pala simple lang talaga. Parang ganyan. Kaya nga eh. And then yun nga, minsan isipin mo, like yung nga, sinabi mo, buyer's remorse. Like kung combine mo lahat ng binili mong extra stuff, siguradong meron ka mabibuild na panibagong AR doon or something else. So, I mean, like sa atin naman, siguro, kasi nga, ang mahal talaga ng presyo ng AR, I think. Diba? So, yun rin talagang isipin mo. Talagang, ano ba ang pwede ko talagang, kailangan ko ba talagang ilagay itong gayahin ko ba? Nalulula ako sa presyo sa Pilipinas eh. Talagang. Pwede na second hand na kotse eh. Yun nga, diba? Parang like isang kotse, kung nagmamotor ka, isang motor na. Isang motor. Ano ba pipiliin ko? AR, motor? Ganun? It's a matter of priorities. Pero kung babalik tayo tungkol sa mga AR talaga is, ano ba ang gusto mong gawin dito sa AR na to? Gusto mo ba kung pang range lang talaga siya? Or like isipin mo rin or kung may kung ano man lang yung mangyayari. Kasi isipin mo rin yung environment mo eh. Kung sa Houston, yan na yung Houston, ano lang ba, yung, especially ikaw nasa rural area ka, so malaki kang space, hindi mo kailangan ng CQB na hindi mo kailangan ng short barrel. Dito rin sa Florida, kung saan kami nakatira, hindi ko kailangan ng, even though gusto ko mag-run ng short barrel, pero hindi naman like, hindi talaga kailangan ng short barrel dito sa area namin. Tsaka meron din ako 7.5 hindi ako nag-i-enjoy po to kasi mas maingay siya eh. Pag mas maikli, mas maingay guys kasi ang explanation ko diyan hindi yan nabiburn sa yung powder sa barrel, sa labas niya yan. Kaya nagfa-fireball, di ba? Yeah. Pero ikaw ba meron ka ring short barrel na 5.56?
Oo, meron 7.5. Yan ang pinakamaikli ko. 7.5. Hindi na ako iikli pa doon. Oo. 7.5. Pero ano naman yung load mo doon? Yung like kung ano yung build mo siya sa kanya? Well, actually, isang simpleng red. Alexa, stop. Simpleng red dot lang din yon. Kaso, ayun nga, simpleng red dot. At saka, anyway, saka natin i-discuss yan pag pinasa na nila yung short act. Short act. I-share ko sa inyo, yung meron tayong kaibigan, hindi ko na lang papangalanan. Nawili siya sa pagbili, no? Recently. Tapos after niya mabili, sabi niya para daw sasakitan yung tiyan niya dahil yung ginastos niya pwede nang pang-uwi ng Pilipinas. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, hindi, nabili mo na eh. Dapat enjoyin mo na lang. Nabili mo na eh. Diba? You need to, pag kayo may biniling item, you need to get your money's worth na at least para matuwa kayo, para hindi kayo sisi. Ito, mga advice lang naman na yung mga long time AR owners katulad namin ni Chris. Kung ayaw nyo maniwala, kung sa tingin nyo ang budget nyo is sky's the limit, then go for it. Ang ano ko lang kasi, tama yung sinabi mo kanina eh, para saan ba talaga? Ano yung purpose? Ano yung purpose? Kung naman yung purpose, no? Kung sa tingin mo ba, pang CQB lang yan, pang iba naman talaga eh. Hindi pwede isa lang eh. Kaya kung sa totoo hindi lang gusto mo, either meron ka pang long range, yung kaibigan ko nga, meron pa siyang track gun eh. AR style naman, pero 9mm ang okay. So, pero yun ang ginagawa niyang track gun. Okay. So, anyway, maraming talaga. Kaya ako dati, hindi ako believe sa AR platform. Sabi ko, mas malakas ang AK. Pero, kita nyo sa, ang tawag dito, modularity, yung AR. Ang daming shapes and sizes eh. Sizes, ang dami. Pwede ba? Iba-ibang configuration, iba-ibang caliber, ibang klase talaga. Either scope or red dot, it's up to you, or irons, ang dami pwedeng gawin. Ngayon lang lately talaga nagka-catch up yung AK sa modularity ng AR. Pero ang AR talaga, parang ang dami mo ma-customize sa AR talaga, siya. Like kahit ngayon na ilang years na siya, marami pa rin lumalabas na may lumalabas. Ang bilib nga ako dahil yung caliber, no? May mga bagong caliber silang ini-introduce. No? At tanong ko nga pala, since hindi ako talaga familiar sa mga rules sa Pilipinas, pagdating sa ammo ng AR, may limit ka lang talaga? 50 rounds, yes, 50 rounds. Which is it's unenforceable law. I mean, kasi wala naman nag-check ng house to house. Wala naman nagmo-monitor sa range o ilan ang naputok mo. Wala. I mean, napaka nung restriction na yun eh. Kaya isa yan sa mga pinupush natin na mapalitan eh. So 50 rounds for let's say sa isang taon or 50 rounds lang talaga ang limit mo na pwede ka total on you. So yung pag na-random check ka daw, dapat 50 rounds ka. As if, no? Oo nga. Po. I mean, yung pinapayon like yung isa sa pinapalo ko sa YouTube na ang recommended nila, yes, bumili ka ng AR tapos kung ano yung gusto mong like let's say customize na, lagyan mo lang na red dot. Mas mabuti na bumili ka ng ammo para makapag-practice ka na makapag-practice sa rifle mo. Instead na dagdagan mo ng dagdagan yung stuff mo sa rifle advice. Yun ang magandang advice, no? So kung may extra money ka pa, imbis na magbumili ka ng mga mamahal, pati optics sa Pilipinas napakamahal, no? Nalulula din ako eh. I-budget mo na lang yan sa bala para makapag-range time ka. Mas may enjoy mo pa. Anyway, ayan. Ano na tayo? Magti-30 minutes na tayo, Chris. Siguro tapusin na natin to. No? Para in the future, pwede naman tayo mag-part 2. Pero hopefully, appreciate na mga kababayan natin yung mga sinabi namin dito. And talaga, pinapaalala ko, no? Sinishare lang namin yung experience namin. Long time AR, mas matagal pa pala yung AR mo kasi 2005 pa to. Ano pa rin ang BCG nito? Yung pa rin, original. Ayaw pa rin, di pa rin. Yung pala, bago tayo magtapos,
Kasi ang isa yata sa iniisip nila, ano yung parts na, madaling bibigay, na papalitan. Merong na bang nasira? Ako sa AR ko parang wala pa akong nasisira eh. Wala pa akong nasisira na part, no? Sa akin wala pa rin. Wala pa talagang masabi mong nasira siya. Oo. Siguro to mahigit baka naka 5,000 na siguro ako dito. Or baka less than 5,000. Pero wala pa naman. Wala pa naman eh. Okay pa naman siya, oo. Kung ano yung katulad lang natin hindi yung mga competitive shooter na libo-libo pinuputok. Pero siguro ang nakita ko lang sa internet, sinasabi nila yung O-ring ng extractor, baka masira, or yung extractor mo mismo, kasi nga naman, kung pumuputok ka ng brass, siguro hindi mo yan mapupudpod eh. Kasi may mga 556 na steel case eh. Yun ang mapupudpod, kakakayod niya ng kakakayod. Tsaka like, kung sabihin mo na sa Pilipinas naman, kung sinasabi mo nga 50 rounds, hindi mo kailangan bumili na talaga ng balik ng BCG or hindi mo kailangan magpalit ng BCG, wala siguro masisira. Wala kang masisira, papatagalin mo yan ng ilang taon na talaga. Maganda nga yung shiner mo kasi 2005 pa yan eh. 2005 pa, guys. Yeah, 2005 pa siya, okay pa siya. Wala pa namang majority na failure talaga, hard failure sa kanya. Other than yun lang talaga, cost talagang gasto sa yung bulsa nagreklamo eh. Yeah, nagreklamo. Anyway, tayo, guys, Chris, no? One last look, pakita mo nga uli. One last look sa camera. Sorry, maliwanag eh. So ang payo lang talaga is ano ba yung purpose mo sa rifle and kung ano talaga ang gusto mong ano talaga yung need mo talaga sa rifle mo. And kung may budget ka talaga to customize na to your heart's content, okay, go ahead. Go ahead. Oo. Ay, hindi, bago ko makalimutan, ako talaga hindi ako nag-a-advise sa mga nasa Pilipinas na bumili na masyadong mahal. Kasi nga, because of the restrictions and the law, na pagka napaso yung license mo, kailangan i-safekeeping mo yan o i-turn over mo. Di ba? Sayang naman. Yun nga yung naalala ko yung sinabi mo sa akin na kasi nga iba yung law sa Pilipinas. Iba. Like, ayaw mo bumili talaga, like, siguro yung magarbo talaga na Hindi mo pa basta-basta may papamana sa anak mo or kamag-anak mo. Dapat dumaan sa proseso. Unlike dito sa US, pwede mo ipamana ang kanino. Kung naisip mo, gusto mo itong rifle ko. Yun lang, ganun lang. Di ba? Pero maglalagay ako ng context doon sa sinabi ni Chris na pwede kang basta lang magbigay ng air. Pero syempre, being a responsible owner, hindi naman to ibibigay sa drug addict eh. What I meant is, kunyari, like, pag kilala mo talaga. Family member mo talaga. Kung kaibigan mo, pwede mong bigyan ng baril, regaluan. Yeah, regalo. Pero being a responsible owner, hindi mo yan gagawin loosely. Na namibigay ka lang basta-basta. Gusto mo na ba? Gusto mo na? Bigay lang. Hindi ganun. Parang nangangampay na. Dagdagan ko lang ba? Makorek tayo. Anyway, tapusin na natin. 32 minutes. Hopefully nag-enjoy kayo, nabusog ang mata nyo sa mga AR na pinakita namin. And hopefully, meron kaming ma-contribute din. Lalo na sa mga first time AR buyers, AR owners, na mahahawakin nyo na for the first time after June 12, marirelease na dahil tapos na yung gun ban sa Pilipinas. So, and mag-enjoy sila doon. Last words, Chris. Paano mo? Last words. Ano ba ang last words natin? Basta just be safe yung sa rifle talaga. Yeah. And then, yung 4 cardinal rules of gun safety. Huwag kakalimutan. Huwag kakalimutan. And like, pag-usapan natin, basic. Yung pinaka-basic lang talaga. Huwag ka na ng extra. Like, basic lang talaga yung need mo. Enjoyin mo muna. Enjoyin mo muna. Saka ka magpalit ng kung kailangan mo talaga. Yeah. And sabi mo nga, like, iron sights. Mag-start ka lang sa iron sights. And lalo na tama Lalo na kung puputo ka lang ng mga 20, 50 rounds. Yeah. And then, kung maglagay ka ng red dot, okay. Maglagay ka ng red dot.
But, you know, start with the basic lang talaga. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yan, thank you. Thank you kay Chris from Florida. Thank you. See you next time, guys. Bye. Yeah, thank you.